dear beloved, Boss Mike, Cervera. China manufacturers in-expose ang mga luxury brands. Nako. We were the real OEM factory for Nako. those luxury brands. We are the same group of people, the same group of artisans who have been making the boutique bags for those luxury brands. Nako. At sinabi pa nila na pwede mo daw bilhin sa kanila ang mga items na ito ng 24 times less than the actual market. Nako. You won't believe na ganito pala ang ginagawa ng mga luxury brands Yan. para kumita ng mas malaki Nako. sa mga customers nila. And watch till the end dahil i-reveal ko sa iyo kung paano ibinunyag ng mga Chinese manufacturers ang totoong pinanggalingan ng mga high-end luxury goods Nako. and what this trade war scandal means para sa global luxury industry. Yan. And how Kita can you nyo? apply this? Mga kababayan, kita nyo, no? Nung nakaraan po, ang issue, yung taripa po, tinaasan ng Amerika. Yung mga nanggagaling ho na produkto, galing dito ho sa China, mga kababayan, ang laki po ng taripa, na ipinataw ng Amerika. Ngayon naman, mga kababayan, eto na, in-expose ng China ang mga luxury bags na mga binibili natin ng mahal-mahal. Grabe, mga kababayan, nakabili nga tayo ng isang maleta, mga kababayan, presyong kotse. Ano po? Ngayon, mga kababayan, times 24. Na sobrang mahal ng mga binibenta nila na pwede mo naman palang mabili sa China ng napakamura, mga kababayan. Totoo po 'yan. Parang sa akin po sa aking pananaw, eto na ho. Maaaring pagbagsak na po ito ng magiging sanhi o magiging dahilan ng pagbagsak na ho nito yun yung mga nagbebenta ng mga tulad ng mga kilalang mga brand ng mga sikat ng mga nasa Europe, nasa Amerika. Nako, mga kababayan. Matindi, no? Ay biruin ninyo, mga kababayan, in-expose nila na sa kanila lang nanggagaling. Kasi ho, karamihan ho ng mga kilalang brand ay sa China po ginagawa yan. At kaya nga ho, mga kababayan, marami ho kayong mabibili sa China na mga brand na talaga namang napakamura. Mula gamit sa bahay, kahit saan, kahit mula sa sarili, ulo hanggang paa, lahat po napakamura talaga. Kaya naman, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, ini-expose na ho ng China yung mga brand na yan para sirain na ng China. Ano po, mga kababayan? Para ba sirain na ng China yung market nila? Grabe, no? Matindi. Ito yung kapalit, no? ng ginawang pagpapataw ng taripa ng sobrang taas ng Amerika sa China, sa produkto ng China na inaangkat ng Amerika at inaangkat pa ng iba na dumadaan sa kanila. Grabe. Matindi, mga kababayan. Ibang level na ho yan. Pakinggan ho ninyo ulit para mas maliwanagan kayo. Hirap lang po talaga akong rito China manufacturers in-expose ang mga luxury brands. Teka, isa pa. The real OEM factory for those luxury China manufacturers in-expose ang mga luxury brands. No. We were the real OEM factory for those luxury brands. We are the same group of people, the same group of artisans who have been making the boutique bags for those luxury Nako. brands. At sinabi pa nila na pwede mo daw bilhin sa kanila ang mga items na ito ng 24 times less than the actual market price. Grabe. You won't believe na ganito pala ang ginagawa ng mga luxury brands para kumita ng mas malaki sa mga customers nila. And watch till the end dahil i-reveal ko sa iyo kung paano ibinunyag ng mga Chinese manufacturers Nako. ang totoong pinanggalingan ng mga high-end luxury goods Nako. and what this trade war scandal means Nako. para sa global luxury industry. Yan. And how can you apply this sa sariling business mo?
Hi, my name is Real Talk Narbs, content creation expert, founder of House Creatives, company dedicated of helping entrepreneurs create content that converts. And today, pag-uusapan natin ang isang global issue that's shaking the luxury world. One that involves geopolitics, fake prestige, and social media exposure. Pero more than that, Ayan, mga kababayan, wag na natin tapusin. Ano po, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Ngayon, bibili pa po ba kayo? At tanong ko ha, mga kababayan ha, seryosong tanong ito. Bibili pa po ba kayo ng mga mamahalin na mga brands, ng mga relo, bags, at kung ano-ano pa? Ha, mga kababayan, bibili pa ba kayo? Grabe, no? Matindi. Sa totoo lang ho, mga kababayan, sa China talaga ninyo makikita lahat eh. Opo, walang hindi nila kaya nang gawin eh. Nakita nyo naman, pati kotse, mga kababayan, nauuna na sila. Malulupit, mga kababayan. Ano? Ha? Wala na. Wala na iPhone sa China, wala na ho. Ang kanila hong gamit yung ano ba 'yon? Yung Huawei ho sa kanila. Matindi rin ho yung Huawei nila, mga kababayan. 'Di ba? Hindi na rin ho sila magpapauli. At tatandaan ninyo, meron na rin ho silang sariling satellite. Meron na rin silang airspace satellite, mga kababayan. Malupit. Iba na teknolohiya nila. Kaya medyo tingin ko naman talagang kung angasan lang, tingin ko naman may iyayabang din. Pero mga kababayan, syempre, alam naman natin na talagang hindi rin naman padadaig ang Amerika pagdating sa teknolohiya. At syempre, nandiyan pa rin ang Japan, mga kababayan. Di ba? Naku, ayaw ko po rin. Ayaw nyo rin. So mga kababayan, ano masasabi nyo dyan sa pag-expose ng China sa mga brand na mga binibili natin na sobrang kamamahal? Isang bag, mga kababayan, may nabibili tayo, milyon ng halaga. Ano po? Isang kotse, isang bahay ng halaga. Di po ba? Naku, mga kababayan. Ano ho masasabi nyo dyan? Paki-comment naman. Our beloved Boss Mike!